Wala nang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Kewewe si makaogan. Ang mga basher ay walang mapos. Ay! Si makagago nagmura kay Lord, di kumukupas. Akalain mo wala silang mapos ngayon? Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Pixel. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sugod-tugo na lumabas ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol sa season 5 ng kanyang teleserye. At kung saan ay si Norman Mangusay na pinag-aanap na ng mga otoridad. At isa pa, may update tayo about dito sa nangyari sa issue ni KAC Jersey. So nagsalita na naman muli itong si KAC Jersey mga ka-plastic at meron po siyang anunsyo patungkol kay Edmundo Saranya aka Casper mga ka-plastic. So update muna tayo sa ating bida mga ka-plastic. Umagang-umaga nagsusugal pa rin itong ating bida at doon na siya tumututok at hindi na po siya nagla-live. 3 linggo na ang nakakalipas. So sabi sa mga comment mga ka-plastic, sabi ni Roy Denego, ang daming nabubuhay dyan sa kasino na walang trabaho at negosyo. Nag-aabang kailan iikot ang free snacks, only free soft drinks at coffee. Pag nakaburaot, may budget para sa mumurahing tulugan sa malapit. Pag wala, minsan makikita mo sa katabi mo tulog pala na nakaupo sa islat. Kaya sila minsan nababan, madalas sleeping at moching ang kaso. Pag sobrang tindi na ang antok at gutom, nangungupit na ng chips sa mga tangang players. At ito, sabi naman ni Mark Davies, nasira ang buhay nito nung pumatol kay MG. Literally, mga ka-plastic. Akala niya kasi hindi siya idedemanda. Kasi nagsimula lang naman nasira ang buhay ni Norman nung nagdemanda siya. Siya ang unang nagkaso, so nagrebat lang naman itong tao ito. Then yun na. Hinalungkat na niya yung mga istorya niyang ni Norman Mangusin, lahat ng pwedeng makausap niya, makaalap ang kanilang impormasyon, yun na. Hanggang sa umabot sa puntong ito na ang ginagawa ni Norman. Tuloy ang spin sa machine habang ang kaso mo ay patuloy ding gumugulong. Yun. Actually, marami na pong marami na pong maano sa kanya. Tulad na lang netong post na ito mga ka-plastic. Base sa ating credible source, umatras na si Casper ang kaisa-isang witness ni Kulahong. Sinumpaang salaysay ng testigo with affidavit of self-authentication of digital evidence. Ako si Edmundo S. Saranya, Pilipino, nasa hustong gulang, may sapat na pag-iisip at kasalukuyang naninirahan sa Cavite. Matapos manumpa ng naayon sa batas ay nahumalugod na nagpapatunay ang mga sumusunod. Matagal ko nang kasama at nakatira kasama si FLM. Kilala rin bilang Norman Mangusin. Dahil dito,
personal kong nakasaksihan ng mga aktong inilalarawan sa kanyang complaint affidavit, pati ang pagpapadala nito na mula sa Warsaw pagpapalala nito mula sa Warsaw hanggang kami ay lumipat sa Inner Circle Subdivision. Pangalawa, ako rin ang tinutukoy sa ilang post ng mga respondent bilang Casper. Kahit hindi ko sila kilala o nakausap, ginamit nila ang pangalan ko na parang ako ang nagsusumbong o impormasyon tungkol kay FLM, kahit wala itong katotohanan. Pangatlo, naninirahan ako kasama ni FLM mula pa noong siya ay nasa Warsaw, Paranaque. Nandoon ako nang nagsimula ang sunod-sunod na post, paninira at pagbabanta sa mga responded. Nasaksihan ko mismo ang paggala ng mga pangyayari. Kada araw, nakita ko ang paglabas ng address namin online noong November 12, 2025. Pangapat, noong October 15, 2025, nakita ko sa Facebook ang post ni Makagago na pumunta mismo siya sa Warsaw residence namin at nung nag-video doon, ilang minuto pagkatapos noon, shinare ito ng Pugenius Vlog at Friends of Pugenius na nagmalinaw na nagpapakita ng sabayang pag-target kay FLM. Panglima, dahil paulit-ulit na post ang paglalabas ng aming address, may mga kasasakyang umiikot sa tapat ng bahay at sa mga pag-uumpisang lumalabas ang mga banta at videos ng responded, napilitan kaming umalis sa Warsaw dahil hindi naligtas manatili doon. Lumipat kami sa CM Recto Street, Inner Circle, BF Homes upang maiwas sa panganib, ngunit nakalipas ang lamang ng 2 araw, nakita ko ang mga post na kinuhan mula mismo sa direksyon na bintana ng aming kapitbahay, ang mga nasabing Santos. Ayan, yung sinampahan niya ng kaso itong si Santos, mga kaplastik, na nananahimik na kapitbahay niya, pinagbintangan niya at kinasuhan din niya. Gago rin eh. Nakita ko rin ang mga halatang pagkailang at hindi magandang pakikitungo ng kapitbahay. Ang anggulo ng sniper scope photo ay hindi makikita mula sa kalsada, kundi mula lamang sa gilid ng Santos property. Number 8, ako rin mismo ang kumuha ng litrato ni FLM na ipinakita ang vintage point mula sa gilid o bintanang bahagi ng Santos property. Si Casper pala yun. At ito ang litratong tinukoy sa complaint at affidavit bilang Annex P4. Ginamit ko ang mismong cellphone ni FLM, isang iPhone 16 Pro Max. Pagkuha ng nasabing larawan, ang kuwang ito ay direktang nakakapture, na-save at nakistore sa naturang cellphone sa mismong petsa at oras kung kailan ito kinunan. Ang larawan ay original, hindi inedit at malinaw na nagpapakita ng anggulo at vintage point na hindi nakikita mula sa kalye, kundi mula lamang sa likod o gilid ng property ng aming kapitbahay. At tinutukoy ang mga Santos, kinunan ko ang larawan upang patunayan ang aktual na posisyon at posibilidad ng surveillance na ginagawa laban kay FLM. Haba na storya. Recap to Ito yung una, noong November 15 to 19, 2025, nakita ko ang sunod-sunod na post ng respondents na naglalabas ng bago naming address at plate number, litrato ng bahay, lokasyon sa supermarket, at pati video na dumadaan sila mismo sa tapat ng bahay. November 17, 2025, nakita ko rin ang post na may caption na next time, tactical laser sight na may para sa mas malalim na damage o ang damage na malinaw na pagbabanta sa buhay ni FLM. Number 3, araw-araw kong nasasaksihan ng sabay-sabay na pag-post ni Pugenius Vlog, Friends of Pugenius, Pugenius Resurgence, Makagago WhatsApp Man, at Mighty Manong na nagpapakita ng mga koordinadong
pagkilos laban kay FLM. Dahil sa tuloy-tuloy na surveillance at pagpapakalat ng lokasyon, kami ay ibang kasama ni FLM ay napilitang umalis muli kahit bagong lipat lang. Nakita ko ang hirap ni FLM, hindi makatulog, hindi mapakali at palaging balisa dahil sa takot na baka may sumalakay o sumugod sa bahay. Lahat ng aking salaysay ay mula sa aking sariling karanasan at personal na obserbasyon. Handa akong tumistigo sa korte kung kinakailangan. Bilang karagdagan, ako ay nagsasagawa ng self-authentication alinsunod sa rules and electronic evidence. Pinatunayan ko na ang mga larawang aking personal na kinunan kabilang na ang Annex P4 ay original. Nakuha gamit ng iPhone 16 Pro Max ni FLM. Ibig sabi ko sa iyo ginagamit din pala ni Casper yung cellphone ni FLM that time Kaya nga nasisilip ni Casper naisesend niya yung mga sikretong conversation ni Kulaong sa mga kung sino-sinong tao. Yung mga prospect niya o yung mga balak niyang gawin. Maagang nalalaman ni Pud Genius yan. Sobrang galing, no? Kaya nga nagtataka ako Si Pud Genius is anonymous account. Tapos, magulat-gulat ka, napakarami niyang mga videos, conversation, o yung mga sikreto ni FLM na biglang na ipinopost ni Pud Genius. And then, nagtataka si FLM bakit nangyayari yun. Yun ay dahil kay Casper, the number one na friendly ghost kung tawagin ni Pud Genius, na kung saan palihim siyang ninanakawan ninanakawan ng impormasyon. Diba? Secretly, lahat ng mga conversation ni FLM ay ini-screenshot then sinesend kay Pud Genius. Sobrang galing ng asset ni Pud Genius, no? Si Casper. Hindi, letter B, hindi kailanman inedit, binago o inalter ang sa anumang paraan. Letter C, direktang nakasave at nakastore sa nasabing device sa mismong oras at kuha nito. At di aking personal napapanood na na-access mula sa mismong device bago to isinumite bilang ebidensya. Ako rin ay may personal na kaalaman sa mga pangyayaring ipinakita sa mga larawang iyon. Di ba? Mas masosolid po yung proof na kinuwang impormasyon ni Casper sa pamamagitan ng pag-authenticate kung kailan ito in-screenshot. Makikita yon sa personal details ng iyong file. Tulad ng, di ba, nagpipicture ka, nagsiselfie ka. Lahat ng mga selfie photos mo may mga database po yon, mga kaplastic. Kaya pag pinindot mo yung option button, 3 dot, makikita nyo doon kung kailan tinik photo yon, kung kailan ni-record, kung anong oras, at saan, anong minsan mayroon pa nga yung code mga kaplastic Kaya doon nila malalaman na authenticate yung mga ebidensya. Tigit sa lahat, mas patitibay ni Casper sa pamamagitan ng kanyang istorya yung mga nakalat na larawan o mga video mula kay Kulaong sa dati niya mismong cellphone, which is iPhone 16 Pro Max. Diba? So napakarami ng sinabi dito ni Casper. Ako rin na may personal na kaalaman sa mga pangyayaring ipinakita sa mga larawang iyon. Sa katunayan ng lahat, ako ay lumalagda ngayong ika-26 ng Nobyembre taong 2025, lungsod ng Parañaque, Edmundo Saranya. Ayan, ang ganda ng photos nilang dalawa, no, mga plastic. Pero yun na yun, mga kaplastic. Sabi ni Scalo po, wala na bang iba dyan, umiikot ang buhay mo, konti na lang.
Ba, kitaan. So yon. Dahil dyan mga kaplastik, nasabi na yan ni Norman Mangusin sa huling live stream niya bago siya nawala. Sabi ni Sibuyas, boss, bumaliktad na si Casper. Diyos ko. Kayo naman, sa 20,000 sinabi nun, 50 lang mali. Parehong-pareha sila ni Piti Piu Piu, Wiw Wiw. O dapat si Sibuyas, ang pangalan niya ngayon, Piti Piu Piu, Wiw Wiw Wiw. Sabi ni Sibuyas, boss, bumaliktad na si Casper. Diyos ko. Kayo naman, sa 20,000 sinabi nun, 50 lang mali. Binaligtad mo pa yung naratibo ng ibang tao tungkol sa'yo. Binabalik mo pa. Samantalang ikaw yun. Yung sinasabi mong sa 10,000, 50,000 ang mali. Pare-parehas lang kayo. So magtungo naman tayo mga kaplastik sa kanyang guitar cover with Manny Pacquiao, Bago ang Hoyo. Kamalian. Yay! Labis talagang pinagsisihan ng kanyang kamalian. Pero hindi ko ramdam na nagsisisi si Kulaong. Hindi kagaya ni Casper, no? Gaya ng napapanood natin ngayon sa video. Mga kaplastik. Eto. Labis niyang pinagsisihan. Kung ako sa inyo, iuntog nyo na lang yung ulo nyo sa pader. Eh baka may masmasan kayo pag nauntog yung ulo nyo. A few moments later. Ang mga nasagasaan ko, ang mga vlogger, eh kung kayo man ang naging boss ko, siguro ganun din ang gagawin ko. Maging loyal sa inyo. Eh ang trabaho ko lang naman po ganun. Ganun kasi ako magtrabaho para sa inyo. Sagasaan ko kayo. Eh humingi akong pasensya sa inyo. Kasi trabaho lang talaga hanap ko eh. Sa mga followers ko naman, okay lang naman kahit di na ako mag-vlog eh. Para makaiwas na rin sa bus. Kawawa naman, no? Ito yung bagay na bagay sa team song ni Manny Pacquiao eh. Ito yung lubos niyang pinagsisihan ng kanyang kamalian. Etong si Casper. Kumbaga, lahat na ng tao sa kanya galit na. Dinadaan na lang po ito sa memes, sa mga memes photo, memes video, pero deep inside yung mga bashers niya, kung hindi nga lang bawal pumatay o bawal kumitil ng buhay, baka ginawa na ng mga bashers yun eh. Diba? Kaya pasalamat siya at marami pa rin pong taong nagpipigil na o nagtitimpi ng galit sa kanya. Baga, the damage has been done. Nandyan na po yan. Nakikita, nagagawa, nararamdaman. Kasi kung noon pa lang hindi humiwalay ka na sa iyong amo, hindi na mangyayari ito. At isa pa, mga kaplastik, lahat ng mga pagkakasalang naibigay mo o naipakita mo sa social media, kahit pa sabihin mong karakter mo man yan o bilang isang karakter bilang Casper, kahit na mag-repeat ka pa ng 1,000 times at umiyak ka ng dugo, ay madadala mo na yung mga kasalanan mong yan hanggang sa kauli-uli ang patak ng hininga mo. Sa hukay, nandyan pa rin, mga kaplastik. Kailanman ng mga tao hindi magpapatawad sa iyo yan. Nandyan pa rin sila at galit na galit sa iyo. Solido yung galit.
Nakakalungkot para kay Casper. Diba? Dahil dyan mga ka-plastic, may follow-up na sinabi si Jersey sa kanya kay Casper. Casper, ito yung Napolcom page ha. Parang may pinost sila na sinasabi na magpapile sila ng complaint kay Norman Mangusin at siyam pa na iba. Okay? So nakalagay yung pangalan mo dito, Edmond Soner Sarana and 8 others. So kasama ka dyan. Ngayon, ang sinampa nilang case, hindi pa naman ito sa PINA, ito ay parang memo na sinasabi na nagsampa sila ng kaso sa inyo. Additional complaint nakalagay. Republic Act number 11917 or Private Security Services Industry Act. So parang sinasabi dito yung pagbabodyguard ng walang license o hindi authorized ng PNP ay bawal sa batas. Okay? Kay Norman Mangusin marami pang ibang kasong nakalagay pero yung sa'yo na pag-usapan natin. So ano masasabi mo dyan? Kaabot ulo. Nakapanghina kasi Start na pala ng trabaho problema na agad. nakastart pa lang problema na. Okay, second day mo pa lang eh pero Second day. Harapin ko na lang yan, boss. kaya para gawin mo kung dumating sa PINA mo edi atinan mo yung kaso doon ka magpaliwanag sa korte kung ano talaga yung naging participation mo doon kung totoo man yun o hindi doon ka mag-explain, okay? Kasi ito mabigat to, Napolcom to, di ba? And alam naman natin na yung humuli rin kay Norman Mangusin si Sir Kalinisa, Napolcom yun, kaya gano'n talaga buhay. Try na lang natin kung ubra ang inyong depensa laban dyan. So second day pa lang ni Casper, no? So puro problema. Pero kailang Casper, ganyan talaga. Ano ka masyado magpa-stress at malulungkot ka. Eh yan, ito yung bunga ng mga dating mga ginawa nyo. Kailangan nyo harapin. Malay mo, mapatunayan nyo naman na hindi totoo na nagpa-bodyguard kayo na for the content. Okay? Ganun na lang talaga, boss. Panindigan mo. Kasi kung ano yung una mo sinabi na ikaw ay personal cook at caretaker ng bahay ni FLM that time, yun lang ang sasabihin mo sa kapag ikaw ay inimbitahan ka na sa presinto at napatawang ka na ng warrant of arrest. Diba? Hanggat maaga pa lang, pag-aralan nyo na ng abogado mo yan. Mayroon naman PAW eh. Diba? May PAW naman eh. Public Attorney's Office. Diba? Alam ko naman may walang kakayanan, Casper, dahil wala ka naman talagang pera. At uto-uto ka lang ni Norman Mangusin. Alam mo, nagmula yan kasi yung issue about just sa security guard issue na yan. Dahil sa pagsasalita mo. Na napansin nila Pure Genius, ni Makagago at ang iba pa mga vlogger. Doon ka na nabutasan. Kasi nakikisabat ka pa sa mga altercation ng amo mo at saka kaya Makagago. Ikaw nakikisabat ka pa, minumura-mura mo rin sila. Diyan na nagsimula yung trigger ng mga kalaban mo, pati ikaw dinamay ka. Natural, ganun ang gagawin nila para na sa gayon mamitigate o malesen yung mga kahambugan ng mga ugali ni Norman at the same time ikaw. Kasi mga panahon yun, nagsasalita ka ng di maganda. Sana dito yung pagtira mo kay The Kings, mga ka-plastic. Then, tingnan natin to. Tingnan natin to. To, yung pagtira mo kay Erwin The Kings, natatandaan mo to. Imposibleng hindi mo alam tong ginagawa mo, kaya siguro nag-trigger ang mga kalaban mo. Eto.
kasama ko si Romy. Eto na naman ako. Si Rolling Dugas-Bigas. Nadali ka rin. Kumagat ka rin. Matagal kong iintay ang mga message ko. Pero kumagat ka rin sa message ko. Nakakatuwa ka. Nakakatuwa ka. Ang ganda ng mga post mo. Diba? Kagat na kagat ka. Dapat hiningan mo muna ng resibo para sure lang yung panganinira. Sisiraan mo pa ang katulad mo. Si Rolling Dugas-Bigas. Sisiraan mo pa ako. Dapat ginawa mo dito. Pinalagyan mo na ang resibo. Pero wala ang resibo. Kaya hindi pwede ang kalokohan mo. Dudugasin mo na naman ang mga ginagawa mong pandudugas. Ikaw talaga na ang dugas. Tandaan mo daw. Pag nakita tayo, bala ka. Kung ayaw sa mukha ko, basayo ako sa mukha mo. Tawan-tawa siya sa ginagawa niya, no? Roaming dugas-bigas pa ang bansag mo sa kanya. At ngayon, nadalagay ka ngayon sa matinding alanganin sa buhay dahil sa ginawa mo. Nakikisaw-saw ka kasi sa away ng dalawa. Kaya tuloy, marami tuloy nag-trigger. Ay ayun. At dahil dyan, mga kaplastik, hindi naman siya sa kabila ng ginawa ni Casper kay Erwin the Kings, mga kaplastik, ay tinanggap pa rin siya, mga kaplastik, ni Erwin the Kings. Ayan, nakikita nyo po, nagkita na muli silang dalawa, ni Casper at ni Erwin the Kings. Sabi nga niya sa kanyang post, hindi man ako nakapagpakain ng mamahaling steak at tubig na ako pa na kung anong meron ako nung yun lang ang kaya kong ibigay. Ang mahalaga maging totoo tayo sa bawat sasabihin natin. Ang paghingi ng tawad ay hindi kaduwagan at ang pagtanggap ng pagkakamali ay hindi kayang ituwid ng isa pang pagkakamali. Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Tao lang po tayo na marunong magpatawad, pero sinabi ko din naman sa kanya kung ang sa akin ay naayos niya yung sa iba, siya mismo ang makipag-usap at humingi ng tawad at dinawin niya ang lahat ng mga nagawa niya na hindi ko saklaw ang damdamin ng bawat isa. Kaya nasa kanilang pag-uusap na lang ni Casper kung anong pwede niyang gawin. Abangan ang mga susunod pang mga pangyayari. Hindi lang pwedeng sabihin muna sa inyo ang ibang pribadong pinag-usapan. Darating din tayo dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pangunawa. Kapag may nagawa kang kasalanan, dapat mo itong harapin at panagutan. At yun, officially na binigyan niya ng kapatawaran nitong si Casper. At welcome naman siya. Bukas palad siyang tinanggap muli ni Erwin the Kings CR na dati niyang sinabihan na roaming dugas-bigas, mga kaplastik. Kasi ang dahilan ni Casper sa interview niya kay Easy Jersey o pati kay Earblog ay nadala lang po siya sa impluwensya ni Norman. Kumbaga, inuutos lang sa kanya yung mga bagay-bagay na yon, at nakikita ko naman yon, mga kaplastik, na para bagang inuutosan siya ni Norman Mangusin na maging masamang tao siya sa mga kalaban ni Norman. Halimbawa, inuutosan siya na murahin niya yung kalaban ni Norman. O, makikimura siya kahit hindi naman dapat, diba? Kung ako, halimbawa, inutusan ako ni Norman, unang critical thinking mo dyan, ba't ako magmumura sa kaaway mo, Norman Mangusin? Una sa lahat, hindi ko naman siya kaaway. Kayo ang nag-aaway. Kayo ang nag-aalitan. Kayo ang nagbabangayan. Kayo nagpapalitan ng mga mura ninyo sa online
Bakit mo ako idadamay sa away mo? Sana man lang nangatwiran siya kay Norman. Kahit nasabihin mo yung loyalty mo ay sobrang taas, pati respeto mo kay Norman ay sobrang taas, sa bagay na yon ay dapat binabaan mo ng konti yung respeto mo kay Norman. Sabihin mo kay Norman ay pasensya na po, boss. Hindi ko po kayang gawin yung inuutos ninyo dahil una sa lahat, wala pong kasalanan yung taong pinapamura mo sa akin. So bakit ko siya mumurahin, bakit ko siya sisiraan sa social media nang wala naman akong dapat sirain sa kanya dahil most of the top, hindi naman niya ako inaway at wala naman silang sinabi sa akin di maganda. Tama? Diba? Kaya kahit naman sa ganun ay naintindihan naman ni Erwin the Kings yan. Pero ganun pa man, hindi porket nagkaayos na sila ay ibig sabihin nun ay hindi na maabsuelto na yung kanyang kasalanan sa Napolcom. 'Di ba? Hindi yun ganun, hindi ganung ang ibig sabihin nun, mga kaplastik. Haharapin pa rin niya yun. Nasa sa kanya na lang yun kung papaano niya ipapaliwanag ng maayos at higit sa lahat sa papaano niya idedepensa ang sarili niya na paninindigan niya na hindi siya personal guard ni Norman Mangusin at ang sasabihin niyang alibay is personal cook at caretaker ng bahay ni Norman. Kaya lagi kami magkasama, yun ay dahil kung ano man ang inuutos sa akin ni Norman, pambili ng lampin, pambili ng lipstick, pambili ng kondom para tumbungan siya, susundin ko lang kasi ako ay katiwala lang naman. Kumbaga, ako yung alila ni Norman, siya yung amo ko. O yun, ganun lang kasimple. Pero kung hindi naman katigan ng korte o katigan ng otoridad yung mga alibay mo, tanggapin mo na lang kung talo ka sa argumento o sa dispute mo. Ganun talaga ang buhay. Kasi kasalanan mo rin naman eh. Dapat nung una pa lang humiwalay ka na kay Norman. At dahil dyan may trailer tong si Erwin the King Siar sa kasama niya. Naging unite na ang Casper at Romy Diaz. Abangan nyo! Abangan nyo mga susunod na kabanata! Parang hawak niya yung baseball bat ha. Sabi ni siguro ni Boss Erwin, umayos ka, wag ka magsasalita na hindi maganda sa tabi ko. Papaluin kita. Di ba? Joke lang. Alam ko naman na kaya naman niyang patawarin tong taong to at alam niyang napasubo lang naman siya sa sitwasyon. At dahil dyan mga kaplastik, bago tayo magtapos, meron pong anunsyo ang meron pa palang video rito mamaya na. Panoorin natin to. So guys, magandang araw. At ito, may bisita ko dito sa bahay at para linawin lang ang lahat sa mga nangyaring kaguluhan at alam ko naman na itong taong ito nadamay lang. So nandito ang ating munting kaibigan, ladies and gentlemen, Casper, the friendly ghost natin. O Casper, babati ka sa mga kaibigan natin. Binabati ko kayo dyan lahat. Dito ako para linawin ko yung naging kay Idol the King. Idol the King Plastic. So yun, yun namang usapan namin ni Casper, sa amin na lang yan. So marami kami pinag-usapan in private, hindi namin kailangan i-public ito. Ang gusto ko lang ipakita sa inyo is sincere na nagpunta dito si Casper. Nilinaw lahat yung sinabi sa akin. Pinaliwanag naman niya na talagang nautusan lang siya at dala ng kanyang pagiging pagtatrabaho kay Norman. So ganun pa man, sa akin, okay na to si Casper at humingi ng tawad. Sino ba naman tayo? Tayo tao lang, tatay lang na gusto maghanap buhay at
ramdam ko yung ginawa sa kanya at ginawa sa akin, iisa lang. Ang problema lang natin, medyo problemado itong ating si Casper kasi kahit humiwalay na siya kay Norman, may mga haharapin siyang problema. May mga natapakan siyang tao. Pero ngayon, sa akin, ganang akin, mga kasama, ako okay na sa akin si Casper. Na-forfeit ko na siya sa mga nangyari. Kasi sabi ko nga sa inyo, tao siyang pumunta sa akin, tao ko rin siyang pinakasamahan. At tao humingi ng tawad, sino ba naman tayo? So sa akin yon. Ewan ko lang doon sa ibang tao na naargabyado niya. So nasa sa inyo po yung decision na yan. Hindi ko kayo masasaklaw. Kasi dapat si Casper din ang makausap nyo. Para marinig nyo rin at para mapaliwanagan din kayo kung bakit ganun pangyayari. So ganun pa man guys, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata. In God's will, basta ilalabas natin ang buong katotohanan. So maraming salamat Casper at bati na kami ni Casper ha. Hanggang dito na lang at may Google Pay pa kami. Salamat sa inyo guys. Maraming salamat. God bless you. Ayun. Personal na pumunta si Casper sa bahay ni Boss The Kings. At officially na nagbalik loob na siya sa tama. Mga kaplastik, sana naman etong si Casper ay hindi na pumaligaw ng landas pagkatapos ng kanyang kaso. Kasi napakasimple lang naman yung kaso niya eh. Kumbaga yung kaso niya mabigat para sa atin. Pero kung masasabi niya to ng tama at kaya niyang idepensa yung sarili niya, malamang maabsuelto siya. O maaaring pagbayaran din niya yung mga kasalanan niya. 'Di ba? So, bago magtapos itong video na ito, meron na pong anunsyo itong si Ka-Easy Jersey, mga kaplastik. Bago natin gawin yon mga kaplastik, ito po yung first day ni Casper Anyaras sa kanyang trabaho. Ito na yung mga na-hit press. Dami Yung araw lang yun. Mamaya tatahiin na yan. Galing pa naman ni Casper, no? Quick learner pa naman. Kumusta bagong work? Islam boss. Hindi ka ba napapagod? Sama yung boss. Galing, no? Ano, number 20. Alright, nakakarami ka na pagtapos i-press at tahiin natin dito. Tabasin. Tahiin. Okay. Ano naman nakalagay? Ay, boss. At yun, nakita nyo po, ito yung kanyang first and second day o something na kung pang ilang araw na trabaho ni Casper to. At napaka-quick learner ni Casper, no? Mabilis siyang maka-adapt ng mga skills pagdating sa mga ganitong trabaho, mga kaplastik. So nangangahulugan, hindi siya parang hindi maaasahan talaga siya. Maaasahan sa lahat. Hindi lang sa pagluluto, kundi pati na rin sa mga ganitong trabaho. Talagang subok na at hindi po siya tamad na tao. Napakabuting tao itong si Casper. Dahil dyan, maganda sana yung first day o bago niyang trabaho as nag-aano siya ng mga clothing sa Ka-Easy Jersey. Ngunit ito po yung nakakalungkot na balita para kay Casper Anyaras. Ito po yung opinion naman ni Ka-Easy Jersey. So panoorin natin kung ano yung sinabi niya. At bad news po ito. So, Tuesday this week may hinay tayo na tao. Nickname niya is Casper. So, kilala natin siya sa mga vlog ni FLM or Norman Magusin. Madami naman siya pwede maging work dito. Pero syempre, for the hype na din. It just so happen na madami talagang credit sa kanya at sa dati niyang boss na si FLM or Norman Magusin. Pwede siguro sabihin na gusto natin siya tulungan mag-work, makita ng tao na nagtatrabaho siya or gusto niya na magbago.
ang mali lang din natin, and I wholeheartedly admit na binibidyo ba natin siya. So, Most of the time, hindi natin ikaw ang nagbibideo. Kasi kung ang layunin mo lang talaga is magbago si Casper, bakit kailangan mo siyang gawan ng content? Para isipin nga naman talaga ng tao na kuyugin o tawag dito, dumugin ang iyong Facebook account. Pero iniisip mo kasi positive vibes yung mangyayari. Pero unfortunately, hindi po yun ang naging resulta. Alam mo naman kapag ang isang tao nagdala ng masamang nakaraan, madadala niya ito sa bagong yugto ng buhay niya. So madadamay pa pati yung mga taong tumikit sa taong to. 'Di ba? So nangangahulugan yung sumpa ni Norman nakakabit pa rin kay Casper hanggang ngayon. Ang pangit kasi sa ginawa mo kay si Jersey, ginawan mo pa ng content na para bagang ginawan mo ng gatasan tong si Casper. Higit sa lahat, bakit mo kailangan i-content si Casper privately na nagtatrabaho sa iyan? Diba dapat sa oras ng trabaho, trabaho lang, hindi kailangan mag-vlog? Diba? Mali rin talaga yung ginawa mo kay si Jersey. Diba? bago, ang mali lang din natin, and I wholeheartedly admit na binibidyo ba natin siya. So, ang intention natin is clear. Gusto lang natin siya magkaroon ng maayos na work, pero yung makiride sa hype niya, yun ang mali. Especially kung yung hype niya is negative energy, napakalaking negative energy na si Norman Mangusin or FLM. Madami talagang galit sa tao na yan. Kahapon, Friday, after manggaling sa Quezon at makausap yung isang vlogger, bumaba siya sa Cavite, magde-day off daw muna. And morning today, nag-PM ako sa kanya na, pasensya ka na Casper, baka hindi na kita pabalikin. Kay Casper at sa pamilya niya, pasensya na kayo, sinubukan ko na tulungan kayo at makapag-work ulit para sa pamilya nyo at sa kabuhayan nyo. Unfortunately, na-bash tayo, sinasabing ginagamit ko lang kayo para pagkakitaan and whatsoever. Anyway, mukhang marami ka pang need muna na ayusin ng mga problema. And after that, let's see. So again, kung na-video ko si Casper habang nag-work, nagamit natin para sa hype or sa clout, may apologies on that. Humingi ako ng pasensya sa inyo sa mga nasaktan ni FLM at ni Casper before. Hindi naman ganun ang intensyon ko. Maganda ang intensyon natin para kay Casper sa kanya, pero mali ang way ng pag-execute nito. And ina-admit ko yan, paulit-ulit a-admitin ko mali ang aking pag-execute. Yun lang mga ka-Easy Jersey. Maraming salamat po sa inyong lahat, and may God bless you all. Work na tayo ulit. Sobrang daming liga ngayon. So yun, officially, susante na agad sa trabaho si Casper. In just 4 days, nag-start siya Tuesday, nagtapos siya Friday. Wawa, no? Alam mo kasi, kay si Jersey, hindi naman kasi siya kukuyugin ng mga bashers kung hindi mo siya ginawan ng content. Hayaan mong may ibang taong pumicture sa kanya at may nag-surveillance sa kanya na nagtatrabaho siya dyan. At least hindi galing sa Facebook page mo yung mga chismis o yung mga content. At least mapapaliwanagan mo. Pwede mong depensahan ng sarili mo na privately ko tong tinanggap sa trabaho itong si Casper, hindi ko siya ginawa ng content, tapos meron na lang stolen shot ng kanyang larawan na nagtatrabaho sa aking kumpanya. At least yun ang kakatuluran mo. So hindi ko po liability na ginawan ko siya ng content. May ibang tao ang kumuha ng video niya, kumuha ng photos niya para ipachismis sa social media na nandito siya sa aking kumpanya.
O di ba? At least magandang nasa good faith ka nun. At least hindi mo masasabing ginawan mo siya ng content o ginatasan si Casper. At dahil dyan, parang nag-damage control ka na rin at the same time sa kumpanya mo. Kasi may possibility na baka mayroon nagbanta sa'yo o mayroon nagsabi sa'yo na hindi maganda, na baka masilip pa yung negosyo mo. Tingnan natin kung nasa lihiti mo ba yan, nasa tamang proseso ba yung negosyo mo sa loob ng halos 9 years ng inyong serbisyo, di ba? Yan yung problema. Kaya siguro napilitan siya na i-kick out itong si Casper. Allegedly lang naman yung speculations ko, ha. Wag nating tototohanin yung mga sinabi ko. Kumbaga, ito, sa tingin ko lang, umiiwas na rin siya sa sitwasyon dahil ayaw niya rin kasing masira ang kumpanya niya nang dahil kay Casper. Kasi siya rin naman na may kasalanan. Sino ba ang unang gumawa ng content? Siya, di ba? Ngayon, nung napansin siya ng mga tao, kumalat na yung video niya hanggang nakarating kay Makagago. Ngayon, si Makagago, ginawan siya ng content. Binigyan siya ng parang niche na babala na ikakasama ng kanyang company o something else. Kaya napilitan itong si Jersey na iwan itong si Casper sa ere. O in short, tinanggalan ng trabaho. O, di ba? Ganyan kasi ang ugali ng mga kumpanya. Kapag alam nilang nalalagay sa alanganin ng kumpanya nila, sino ba ang unang isasalba niya? Tauhan ba niya? O yung kanyang company? Kahit naman sinong sumagot ng aking tanong, ang simpleng sagot lang doon, syempre ang company ko ang una kong isasalba dahil yung company ko ang bumubuhay sa akin. Bakit ko isasalba yung empleyado ko na kaya ko naman din siyang palitan, di ba? Ganun yun. Nasa mundo tayo na malupit. Yun nga lang, para kay Casper, nakakalungkot yun. Pero sa ngayon, nasa maayos naman na landas na si Casper. At the same time, haharapin din naman niya yung kaso niya sa Napolcom. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.